Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords, Father God, in the name of Jesus. Salamat po at kami ay muli mong ginising. Hallelujah, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Ikaw ang Diyos na buhay. Walang imposible sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon sa Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Thursday morning. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to God Almighty. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid Jesus, magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Happy moments! Praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, thank the Lord. And beyond difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Ayan. Welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Welcome. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang aking damit na ito ay 2014 pa to. At nagsusuot ko pa rin. Salamat sa Diyos sa malusog na pangangatawan. Hallelujah. Glory to God. Ang jacket na ito, 2012 pa. Andito pa rin, from the Philippines. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. At tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus. Kantahan natin si Panginoong Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa
ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Ayan, palakpak para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpak, 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 ibigay natin sa ating Panginoong Hesus ang pinakamataas na uri ng palakpak. Hallelujah! Oh, hallelujah! Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Hallelujah! Oh, hallelujah! God is good all the time, and all the time, God is good! Praise God sa kanyang kabutihan. Napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang kabutihan, God is good all the time, and all the time, God is good! Hallelujah! King of Kings and Lord of Lords. Yes, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa aming mga buhay. Ngayon ay April 3, 2025 na. Salamat po, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, sa iyong paggabay sa bawat isa, sa maging sa aming mga pamilya, sa iyong pag-iingat. Maraming salamat po, Panginoong Diyos Ama, sa iyong billions of angels na nagumagabay sa amin sa bawat araw, sa magbibiyahe namin. Ligtas kami sa anumang kapahamakan. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! God is good all the time, and all the time, God is good! Thank you, Jesus! Ayan, Lord. Let's welcome the Holy Spirit sa ating kalagitnaan, mga ka-Team Jesus. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I
love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Hinihingi ang iyong kapatawaran sa anong pong aming mga nagawang kasalanan. Sa aming mga isipan, sa aming mga puso, maging sa aming mga kilos, maging sa aming mga pananalita, Panginoong Kristo. Linisin mo po kami ng iyong dugo, nang sa ganun maging karapat-dapat kami sa presensya ng iyong banal na Espiritu. Oh, hallelujah! Holy Spirit, we welcome you. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at itago mo po ang iyong lingkod nang sa ganun na hindi ako makikita. Tago mo ako sa krus ni Panginoong Kristo, nang sa ganun hindi ako makikita. Ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kawaan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa kanyang kapurihan. Hallelujah! Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, mga ka-Team Jesus. God is good all the time, and all the time God is good. Ayan. So, ayusin ko itong aking upuan. Ngayon ay hoybis na. Hoybis na naman Team Jesus. Kamusta ang inyong mga buhay dyan? Okay, ang ating trono. Upo na tayo sa ating trono. Hallelujah. God is good. Oh, ganun lang yung buhok ko. Kala mo maikli na siya. All the time and all the time, God is good. Okay. So, welcome dito sa ating live at congratulations kay Sister Michelle Gook. Siya ay nabaptize na in water. Isa na siyang Kristiyano na sealed by the Holy Spirit sapagkat siya ay nabaptize na in water. Kaya qualified na siya na maging Team Jesus member. At napagdaanan na niya ang 3 buwan na testing of her faith, na matyaga siyang nagjo-join sa ating Bible study. Kaya welcome sa Team Jesus, Sis Michelle, kung ikaw ay nandito man ngayon sa ating live. At i-welcome din natin muli si Tita Jane sa ating group chat. At muli natin siyang makakasama sa group chat natin, the Lord willing. So, Sis Michelle, isend mo sa akin yung
iyong picture para masend ko kay Jeffony at mabigyan ka ng ng badge, no? The Lord willing, at makausap kita tungkol sa rule ng Team Jesus membership. Tandaan natin, kapag ikaw ay isang member ng Team Jesus, core member ka, ay mayroon tayong papel na ginagampanan, no, sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo. So kailangan na gawin natin 'yon kung tayo man ay tinawag sa ministry, ay gampanan natin ang ating mga katawagan. So, ang Team Jesus members ay hindi lang yan tagapakinig, no? Tayo ay mga workers in the vineyard of our Lord Jesus Christ. Sa mga katawid, gawin natin yun kung anong nararapat sa ating, sa body of Christ. At kung sino pa man mga Team Jesus members, ang hanggang ngayon ay hindi pa rin nabaptize sa water, na wala na tayong magagawa dyan dahil mayroon tayong timeline. So, ang timeline natin ay hanggang June. So, pag hanggang May. Pagdating ng June at hindi pa rin kayo na-baptize in water, wala kaming magagawa niyan kasi yon ang conviction ng Holy Spirit. Mag-uumpisa na, the Lord willing, ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo at i-register na natin siya dito nang sa ganoon ay maging legal siya. At magkoconnect tayo ng mga local churches na magiging partners natin sa ministry ng Team Jesus International. No, these are all for the glory of God, the Lord willing. Ito ang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang kapurihan. Kaya kung kayo ay Team Jesus member na at hindi pa rin kayo nabaptismo, na wala na tayong magawa dyan, kung binigyan na kayo ng sapat na panahon para maiayos ang inyong pananampalataya, pero kung binabaliwala ninyo yan na walang nangyari sa inyo, no? Wala tayong magawa dyan. Hallelujah. Okay? So wala tayong magawa dyan, mga ka-Team Jesus. Tatanggalin namin kayo sa Team Jesus membership hanggang sa pending ang inyong Team Jesus membership, hanggang sa kayo ay mabaptismo sa tubig. Yan ang requirement natin sa membership. At kung kayo man ay mga, sabihin nating mag-asawa, siguraduhin ninyo na ikinasal kayo. Kung hindi kayo ikinasal, nag-live-in lang kayo dyan, live-in partners kayo, hindi kayo pwedeng mag-join sa team dahil hindi natin pwedeng i-compromise ang salita ng Diyos. So, kailangan tayo, kung tayo ay isang napili, qualified tayo, no, to God be the glory, kung tayo ay pinili, isa sa mga pinili, no, ng banal na espiritu, kailangan ang ating mga katawan, ang ating pamumuhay ay maging banal sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan na iayos muna natin ang ating mga buhay bago tayo makapagsilbi sa Kanya. No, bago tayo makapagsilbi sa Kanya, mga ka-Team Jesus. So, maaring mayroon ng mga ibang qualified dito, Sharon, no, sa attendance nila, perfect from January, February, March. Kaya lang ay hindi pa sila nabaptismo sa tubig, kaya hindi natin sila pwedeng isama sa membership. Pag nagdesisyon silang magpabaptismo, mabaptize sila sa lugar nila, kahit nasaang bahagi ng tubig, sa pan ba yan, sa sapa ba yan, sa dagat ba yan, sa saan pa man, sa lake ba yan, nagdesisyon sila, then God willing ay sila ay i-welcome natin sa Team Jesus at kasama na sila sa mga benepisyo na matatanggap, no, ng mga Team Jesus members. So sa buwan ba ng March, Sharon, ay mayroon bang Team Jesus member na ano ba yan, yung celebrate sa kanilang spiritual birthday? So, nag-celebrate ba? Ha? Mayroon bang nag-celebrate ng spiritual birthday ng Team Jesus member sa araw o sa buwan ng Marso? O sige, isama natin yan siya sa ating sa mga love gift na ibibigay ng Diyos. At ngayong Saturday ay
magkaroon na tayo ng raffle, no? Raffle sa ating Team Jesus members, kung sino ang ating pagpapalain sa bawat linggo as the Holy Spirit leads. So, kung sino man ang mapipili, hindi akong pipili niyan, iraraffle nga natin yan, na ibig sabihin nun ay kung sino ang mapili, yun ang pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, at it is our prayer na siya ay maging karapat-dapat sa pagpapala na yon, at hindi niya sirain, no? Yung seeds na itatanim natin sa kanya at sa pamilya niya ay hindi masasayang, di ba? Yun ang mensaheng ipinarating sa atin ng salita ng Diyos dito sa 1 Corinto chapter 9 verses 1 to 15. So kahapon ay pinaalala sa atin na anong sabi dito sa 2 Corinto chapter 9 verse 6 to 7, di ba? Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Hallelujah. So see? At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo, dito sa 8, sa inyo, ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay, at lagi ninyong matulungan ang iba. Hallelujah. Para lagi tayong makatulong sa iba, so pagpapalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo para maging pagpapala tayo sa iba. At kung tayo ay pinagpapala, mga ka-Team Jesus, no, kung sinabi ng Holy Spirit na magbigay ka, bigay mo na yun ng tahimik. Kaya nga tayo, magbibigay tayo ng tahimik na hindi tayo nagsasabi kung magkano ang binigay natin, ganyan. No? Ang Diyos na ang bahalang magbigay, mag-reward sa atin. Siya ang magpupuno ng ating mga pangangailangan, sapagkat sinunod natin, naging generous giver tayo, naging generous giver with a cheerful heart. So yan ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo, kung tayo man ay magpapala sa ating mga kapatiran sa kay Kristo, or body of Christ. At Team Jesus members, tandaan natin, mangungulekta tayo ng tig-100 sa bawat buwan. Yan ang ating contingency fund. At God willing, no, Sharon, ay makaumpisa na tayo, makapagbukas na tayo ng bank account ng Team Jesus. Okay, so God willing siya. Magkano ba yung pag-start ng na yan dyan siya? At pwede bang ikaw, yan nandiyan naman kayong tatlo dyan, si Sharon, si Tita Jane, at si Tita Jolie. So pwedeng kayo dyan siya ang maging maging signatory ng ating bank account siya. At ang importante ay bigyan nyo lang ako ng access online, magbukas ka ng access online para ay nakikita ko kung ano ang update ng bangko, no? Nang sa ganoon ay yung transparent tayo sa bawat isa sa atin, transparent tayo na ito na yung ating nalikom na mga pagpapala, the Lord willing, no? At saka gagawin natin yung culmination pagdating ng December. So bawat December yan ang gagawin natin as the Holy Spirit leads, no? Kung anong gagawin niya doon sa giving natin, doon sa ating offering para sa ministry. Maaring ihati-hati yan sa lahat, o kaya maaring may pagpapalain tayo, gamitin natin yon para magbigay na naman tayo ng mga Christmas gifts doon sa mga pinili ng banal na espiritu na pagpapalain. Di natin alam, no? Basta ang atin lang, we just go with the flow of the Holy Spirit.
We will give generously with a cheerful heart, sapagkat siya na ang magbibigay ng anumang ating pangangailangan. Oh, hallelujah. Okay, so dito na tayo. Excited ako, mga ka-Team Jesus. Excited kami sa mga pinaplano ng banal na Espiritu. To God be the glory. Kaya huwag tayong mawala at huwag tayong bibitiw sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Ano man ang mga pagsubok sa buhay natin na dinadaanan natin ngayon, patuloy nating panghahawakan ang kanyang mga pangako sa mga buhay natin, sapagkat siya lamang ang nakakaalam kung anong mangyayari sa hinaharap. Kaya huwag tayong bumitiw at para hindi tayo maiwanan, mga ka-Team Jesus. Hindi tayo maiwanan. Kailangan ang ating suga, ang ating ilawan ay puno ng oil. So ano yung ibig sabihin ng yung the 10 virgins? Naalala niyo yung 10 virgins na yun, the parable of the 10 virgins? Yung 5 virgin ay naghihintay ng matapat sa bride na darating. Hindi nila sinasayang yung oil na meron sila sa kanilang lampara. Samantalang itong 5 virgin na yan ay mga lakwatsera, so sinayang nila yung kanilang oil kung saan-saan sila pumupunta, no? Kaya nang dumating ang groom, hindi na sila nakasama doon sa pagpapag-iilaw. Nasarado na ang pinto kasi naghahanap pa sila ng kung saan sila makakabili ng oil. So, ang oil, yon yung salita ng Diyos. Kaya kailangan na punuin natin ang ating mga isipan, mga puso ng salita ng Diyos upang sa ganoon ay hindi tayo maubusan ng panggas, ng pangilaw sa ating pananampalataya, sa ating kaluluwa. Kaya kalimutan na natin yung mga sarili natin, yung ating mga personal desires. I-invest natin ang ating mga resources na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa body of Christ na tahimik nating gagawin. Oh, hallelujah. So dito na tayo, mga ka-Team Jesus, sa 2 Corinthians chapter 10. So tingnan natin ang chapter 10. Chapter 10 verses 1 to 15 pa rin. Okay. 18. 2 Corinthians chapter 10 verses 1 to 18. So yan ang ating pag-uusapan. So ngayon ay 4:3:25. Okay. 4:3:25 na tayo, mga ka-Team Jesus. So basahin natin ang salita ng Diyos. Yan. Ang sagot ni Pablo sa mga kumakalaban sa kanya, may mga kumakalaban sa kanya, at natural yan pag tayo ay nagpapagamit sa ating Panginoong Jesucristo, maraming kakalaban sa atin. It's understood. Paano siya sumagot? Dito tayo sa verse 1 and 2. Mayroong mga nagsasabi sa inyo na akong si Pablo ay matapang lamang sa sulat, pero maamo kapag harap-harapan. Nakikiusap ako sa inyo ng may kababaang loob tulad ni Kristo, na huwag sana ninyo akong piliting magpakita ng tapang pagdating ko riyan. Sapagkat handa kong harapin ang nagsasabi sa inyo na makamundo raw ang pamumuhay namin. Kahit na namumuhay kami rito sa mundo, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumukontra sa katotohanan ng ayon sa pamaraan ng mundo. Sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwira ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. So, ang kapangyarihan ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Yan, nandito yan sa 3. Okay. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Ayan. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ni Kristo.
At kung matiyak naming lubos na kayong masunurin, handa na kaming parusahan ang lahat ng suwail. Ang problema sa inyo ay tumitingin lamang kayo sa panlabas na anyo. Isipin nga ninyong mabuti kung may nagtitiwalang siya'y kay Kristo, dapat niyang isipin na kami naman o kami man ay kay Kristo rin. Kahit sabihing labis na ang pagmamalaki ko sa kapangyarihang ibinigay ng Panginoon sa akin, hindi ako nahihiya, sapagkat ang kapangyarihang ito ay ginagamit ko sa pagpapalago sa inyong pananampalataya at hindi sa pagsira nito. Ayaw kong isipin ninyo na tinatakot ko kayo sa aking mga sulat. Sapagkat may mga nagsasabi riyan na matapang ako sa aking mga sulat, pero kapag harapan na ay mahina at nagsasalita ng walang kabuluhan. Dapat malaman ng mga taong iyan na kung ano ang sinasabi namin sa aming sulat, ito rin ang gagawin namin kapag dumating kami riyan. Hindi namin ibinibilang o ikinakumpara ang aming sarili sa mga iba na mataas ang tingin sa sarili. Mga hangal sila dahil sinusukat nila at kinukumpara ang kani-kanilang sarili. Pero kami ay hindi nagmamalaki sa mga gawaing hindi na namin sakop, kundi sa mga gawain lamang na ibinigay sa amin ng Diyos. At kasama na rito ang gawain namin sa inyo. Kung hindi kami nakarating dyan, pwede nilang sabihin na labis ang aming pagmamalaki. Pero ang totoo, kami ang unang dumating sa inyo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Kaya, hindi labis ang aming pagmamalaki dahil hindi namin inaangkin at ipinagmamalaki ang pinaghirapan ng iba. Sa halip umaasa kami sa paglago ninyo sa pananampalataya at ay lalawak pa ang gawain namin sa inyo ayon sa ipinapagawa sa amin ng Diyos. Pagkatapos, maipangangaral naman namin ang magandang balita sa iba pang mga lugar na malayo sa inyo, sapagkat ayaw naming angkinin at ipagmalaki ang pinaghirapan ng iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, kung mayroong nais magmalaki, ipagmalaki na lang niya kung ano ang ginawa ng Panginoon, sapagkat nalulugod ang Panginoon sa taong kanyang pinupuri at hindi sa taong pumupuri sa sarili. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa amin sa oras na ito. At ito'y aming magagamit sa aming pang-araw-araw na buhay habang kami ay nagsisilbi sa inyo. At gamitin mo ang aming mga buhay bilang kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos Ama dito sa lupa. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus. So kung titingnan natin ang ni Pablo, ang sabi niya paano niya nag-counteract, no? Si Pablo doon sa mga taong kumakalaban sa kanya at naninira sa kanya. O habang alam niyo mga ka-Team Jesus, understood yan na kapag tayo ay nagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo, marami dyan ang mga naninira. Marami dyan ang gumagawa ng mga kwento na maaring masakit. Masakit na tanggapin natin yung mga kwento na yan, mga fake news, lalo na ngayon, no? Gumagawa, pwedeng i-alter yung katotohanan, pwedeng baguhin yung katotohanan, mga ka-Team Jesus, nang dahil sa technology. Kaya yung totoong nangyayari ay pwedeng i-alter at gawing pike.
yung pike na pangyayari ay i-alter, kaya nga al, ibig sabihin nun altered, baguhin, no? Hindi original. Kaya nga, dyan sa mga Facebook accounts ninyo, sa inyong mga posting, ang iba ay nakikita ko al. Anong al? Ibig bang sabihin nun ay hindi yung totoo? Yung pagpo-post ninyo dyan sa Word of God, sa inyong mga Bible verses, hindi yan al. Bakit? Totoo yan eh. Naintindihan ninyo yan? Totoo yan. Kaya wag nyong i-click yung al. Dahil ibig sabihin ng al, hindi yan siya totoo. Illustration lang yan ng computer, ng technology. Kaya nga al ang tawag. Altered. Altered yun. Altered. Na ibig sabihin nun ay hindi totoo. Nasa imagination lang yan ng tao. Na ito kaya dahil sa technology ay nababago, no? Sa halip na original ay nagiging al. So, ibig sabihin nun, altered siya. Hindi siya totoo. Okay? Naintindihan natin? Yung pagpo-post natin sa salita ng Diyos, hindi yan altered. Yan ay totoo. Yan ang katotohanan. Kaya wag niyong lagyan dyan ng altered. May nakita ko dyan, no? Isa sa mga Team Jesus members, 2-3 yata. Yan, nakita ko yung kanilang posting sa Word of God. Pinictura nila yung Biblia nila, tapos mayroong al. Anong al? Hindi yan altered. That is the truth. Kaya hindi pwede nating ipike yan, no? Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng ipike. Yan, ito ay katotohanan. Kaya ito ang ating batayan at huwag nating gawing komplikado sapagkat ang salita ng Diyos ay simple lang na maintindihan ng bawat isa kung bukas ang ating mga isipan, bukas ang ating mga puso. So dito, habang ipinapakita ng banal na espiritu sa atin dito, yung dismaya, no, yung isa sa mga nagpapahina ng mga naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga taong pinapadala ba ng demonyo upang tayo ay siraan, upang tayo ay mawala ng gana na magpapatuloy sa pagserbisyo. O tandaan natin mga ka-Team Jesus, tayo ay nasa Team Jesus International Ministry o Foundation School of Faith tayo. So, ibig sabihin, hinuhubog ang ating pananampalataya sa araw-araw na tayo ay natututo sa salita ng Diyos. Ngayon, magpapadala ang demonyo ng masasamang espiritu at maaring ang gamitin niya ay yung mga mahal sa buhay natin, sila mismo. Kasi pag mahal natin sa buhay, pag nananakit sa atin kung anong mga sinagamit na salita, masakit yan. Kasi nga, mahal mo sa buhay eh. Kapamilya mo eh, masakit yon. Kaya yun, sila ang unang gagamitin ng demonyo para tayo ay atakihin at mawalan tayo ng gana, mawalan tayo ng motibasyon na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tandaan ninyo yan, it will come to pass, mangyayari yan sa inyo kung kayo ay maglilingkod sa Panginoon. Kung magdesisyon kayo, yes, magdesisyon ako na mag-join sa Team Jesus. So, pag nandun na kayo sa Team Jesus, maraming mga pagsubok ang mangyayari, maraming mga temptations na mangyayari ang ipapadala ng demonyo. Pero tandaan natin, puno na tayo sa salita ng Diyos. Kaya balikan natin ang salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus, nang sa ganoon ay hindi tayo isa sa mga mabiktima ng demonyo. Kaya kagabi yung aming prayer devotion ni Tito Bryant, ang sabi doon ay pause, no? Pause, hindi post. Pause. Ibig sabihin nun, sandali lang. Be still and know that I am God. So bago tayo gumawa ng mga desisyon sa buhay, lalo na kung mainit ang ulo natin, lalo na kung nasasaktan tayo, lalo na kung ano-ano pa man na mga emosyon ang ating nararamdaman, kailangan na mag-pause. Tigil muna tayo. Be still. Ang first part ng prayer, bago tayo magdidesisyon sa mga bagay-bagay, no, ay pause. Ibig sabihin nun, sandali lang.
Bago ka magdesisyon, sandali lang. So, bakit? Magpipray ka eh. Hingin ko muna ang gabay ng Holy Spirit. So, titigil ka muna. Sandali lang. Di ba? At ano ang sinasabi ng banal na espiritu sa kanyang salita bago ka magdesisyon? Kaya nga, mag-pause ka muna, tigil. Kasi nag-iisip ka eh. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Yan ang unang part ng prayer. No? Sabi ko, I will pray for that. Yan ang unang part ng prayer. Bago tayo magsalita, bago tayo magdesisyon. Sapagkat kung manahimik muna tayo, halimbawa, nag-argue kayo kayong mag-asawa, nag-argue kayo, nagsagutan kayo, yung asawa mo, ay mainit ang ulo, ikaw, dapat, ay tumigil muna. Pause. Hinto. Huwag mo na magsalita. Manahimik. Kasi kung papatulan mo ang inis at galit ng taong yan na pagod, nagutom, whatever, no? Tired na, papatulan mo yan at sa talagang sasabog kayong dalawa. No? Dapat ay manahimik muna, pause. Ngayon, dito si Pablo, paano ba niya kinakalaban yung mga kumakalaban sa kanya? Paano niya sinasagot itong mga kumakalaban sa kanya na nagsasabing gumagawa ng mga peke na news para na sinisiraan siya? Oh. Ano bang ginawa niya? Ang ginawa ba niya ay nag-counteract ba siya na yung paninira din sa kanila na ganito, ganyan? Hindi. Ang kinounteract niya ay ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So gumawa sila ng mga himala. Ibinahagi nila ang katotohanan. O dito, ang salita ng Diyos, ibinahagi niya. At kung matiyak naming lubos na kayong masunurin, handa na kaming parusahan ang lahat ng suwail. So una ay naging diplomatic pa sila. No? Hindi yung agad-agad nating pinapagalitan, agad-agad nating ganyan. O, diplomatic muna ang ating gagawin. Ipagdasal mo na sila. Tuyigil mo na tayo. O, sandali lang. Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Kung mayroong kumukontra sa atin, kung mayroon tayong mga kaaway, sandali lang. Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Kasi sabi niya, be still and know that I am God. Kung kailangan nating mag-be still, kailangan tumahimik and know that I am God. Na ibig sabihin nun, kailangan nating magdasal o sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa Kanya. Kailangan silang magdasal, manahimik. Ano ang gagawin natin? Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Hindi agad na ang init ng ulo. Ayan, nandyan, my load. O, doon sa Facebook nagpalabas sa kanyang nararamdaman. sa halip na tumahimik muna, o pinatulan mo ang demonyo eh. Di ikaw sira tuloy ang iyong testimony. Kahit na nagsasabi ka pa dyan ng thank you Lord for a new day, thank you Lord. O, nagiging ka na eh, double blade ka, nagiging balimbing ka. Kasi yung mga nakabasa doon sa inis mo, sa galit mo, sa kung ano-anong mga nilagay mo dyan sa Facebook mo, hindi na yan maniniwala sa'yo. It is hard to build the trust again. Kapag nasira yung tiwala ng isang tao, mahirap na yan muling ibalik. Kaya nga, andun ang fruit of the Spirit self-control. Huwag tayo kaagad papatol sa tukso ng demonyo. Kaya nga, manahimik. Dito, ang ginamit ni Pablo, sabi niya sa 3, kahit na namumuhay kami rito sa mundo,
Hindi kami nakikipaglaban sa mga kumukontra sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo. Yan ay nasa 2 Corinthians chapter 10, verse 3. No? 4-5, sa halip ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila na makilala ang Diyos. Kaya nire-rebuke nila yung mga masasamang espiritu na pumasok doon. Ha? O, sa kapangyarihan. Kaya kahit sabihin mo, mag-thank you Lord ka pa dyan sa posting mo kung ano-ano, nasira na yung imahe mo sa mga kaibigan mo, sa mga nakakakilala sa'yo, nasira na. Bakit? Nagpadala ka sa tukso ng demonyo. So walang effect, nawala na ng epekto yung mga pinupopost mo dyan kasi nasira nga yung testimony mo. Kaya nga sabi natin, ingatan natin. O tingnan mo, anong ginawa ni Pablo? Kahit sila ay nasa mundo, pero hindi sila gumagalaw na naaayon sa mundo. Ang counteract nila ay ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa kanila, ang salita ng Diyos. So kung tayo ay galit, dapat ang ilagay natin diyan sa salita ng Diyos ay love your enemy. Kasi tayo ang ministeriyo ng salita ng Diyos Love your enemy, pray for those who persecute you, pray for those. Ganun dapat ang gawin natin. Kung ano ang ating emosyon, dapat ang hahanapin natin sa Word of God ay yung tungkol sa emosyon natin. Nandun man yan sa likuran o kahit sa cellphone natin. Kung titingnan natin diyan, ang aking emosyon ay anger. Word of God regarding anger. Nandiyon yan, makikita yan doon, maghahanap ka dyan, magkapagbasa ka, masakin mo yung mga lalabas dyan sa pag-google mo, lalabas doon ang mga salita ng Diyos. So, bago ka mag-post, makikita mo yan, wala na, mag-calm down na yung iyong nararamdaman dahil sa salita ng Diyos. So, kung ano yung sinabi sa salita ng Diyos regarding anger, unahin mo munang turuan yung sarili mo. Pag naturuan mo na yung sarili mo, i-post mo yan sa Facebook, matuto yung mga taong maniniwala, mga taong makakakita dahil unang-una tinuruan ka pa. Ikaw una ang na-minister. Ibig sabihin nun, ikaw ang unang tinuruan ng banal na espiritu sa salita na yan. Kaya pag ito'y nabasa din ng iba, tuturuan din sila ng banal na espiritu. Magiging epektibo ang pagbabahagi natin sa salita ng Diyos. Okay? So yun, mga ka-Team Jesus, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo tayo sumasandal, hindi sa ating mga emosyon. Dahil ang puso natin, di ba, alam na natin, ang puso natin ay deceptive. Kaya nga, mag-iingat tayo sa mga puso natin. We have to submit our hearts to the Holy Spirit. Kaya nga, dito sa puso, dapat ang nangingimbabaw sa puso dito ay ang banal na espiritu. Nang sa ganoon, ay hindi tayo ma-lure o kaya maloko ng demonyo, hindi tayo matokso sa mga panunokso ng demonyo. So natural yan na mayroong mga paninira na gagawin ng tao sa atin. Masakit yun kung lalo na hindi naman yung totoo, hindi naman yung ganyan. Bakit? Diba? Pero kapag tumigil mo na tayo, anong sabi diyan sa salita ng Diyos? Sabi diyan, tumigil tayo, huwag tayong magmamalaki. Kailangan tayong magsilbi sa ating Panginoong Jesucristo na puno ng pagpapakumbaba.
Kaya natuto tayo, tinuruan tayo ng ating Panginoong Kristo, ano man ang mga sitwasyon natin sa buhay, matuto tayong magpapakumbaba. At sabi dito sa 2 Corinthians chapter 10 verses 17 and 18, gaya ng sinasabi sa kasulatan, kung mayroong nais magmalaki, ipagmalaki na lang niya kung ano ang ginawa ng Panginoon, sapagkat nalulugod ang Panginoon sa taong kanyang pinupuri at hindi sa taong pumupuri sa sarili. Ayon sa 17, but let the one who boasts, boast in the Lord. For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Kung sino yung pinupuri ng Diyos, yun ang kanyang kinalulugdan. At hindi yung mga taong pumupuri sa sarili nila na ako ay ganito, ako ay ganyan, ako ay ganyan. No? So, kailangan nating magpapakumbaba at kung tayo man ay mayroong ipagmamalaki natin ang mga nagawa ni Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin at hindi yung mga nagawa natin sa kapwa natin. Bakit? Kasi tayo nga, mga ka-Team Jesus, ay instrumento lang. Mga instrumento lang tayo eh. The glory belongs to God alone. Kaya kung tayo man ay ginamit ng Panginoong Hesukristo upang maging pagpapala sa iba, the glory belongs to God alone. At hindi tayo dapat magmayabang. Patuloy tayong magpapakumbaba na hindi ang ating mga sarili ang makikita sa mundo, kundi ang makikita nila ay ang kabutihan ng Diyos, ang kabutihan ni Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin, sa buhay mo. Hindi ikaw ang makikita, si Panginoong Hesukristo. Si Panginoong Hesukristo ang dapat na makilala. Di ba? Siya lamang at walang iba ang nararapat na makilala at hindi tayo. Sa makatuwid, wala tayong ibang pwedeng ipagmayabang, kundi I can only boast of the goodness of God sa buhay ko. Dahil kung wala ang Panginoong Hesukristo, wala ako rito. Para akong sumbi, para akong buhay na patay. Kung wala si Panginoong Hesukristo. Pero nang kasama ko si Panginoong Hesukristo, nang tinanggap ko siya, na baptismo sa tubig, no? Yan ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. So, April nang ang buwan na ito, pinaalala sa akin ng Panginoon na ang buwan na ito ay yung buwan ng April 1992, second year, second year college, ay ito yung time na kung saan kinatagpo ako ng ating Panginoong Hesukristo. At tinanggap ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. At ako ay nagpabaptismo sa tubig. April 22, 1992. Ang April 22, yan ay kaarawan ng aming bunso. Hindi pala bunso. Si bunso ko, si Palangging Idgari. Kaarawan na yan, April 22. Yan ang aking kaarawan na ako ay muling binuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, wala akong pwedeng ipagmayabang. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Kung mayroon mang mga naninira sa atin, ay, ano man yan, ganyan, ay, ganito. Who cares? Ipanalangin natin, ibahagi natin sa kanila ang tunay na katotohanan, ang salita ng Diyos, hindi ang peking balita. No? Pause muna tayo, tigil muna tayo kung may mga naninira sa atin. Tigil, Lord Jesus, anong gagawin ko dito? Huwag kayong sasabog kaagad ang inyong mga kaspa.
tataas ang dugo, magkaka-high blood, magagalit ka na kaagad. No, hindi pwede yun. No, kasi kung tayo ay nasa Panginoong Jesucristo, dapat ay bagong buhay na tayo. No, mga ka-Team Jesus? So, dapat ay tandaan natin, gamitin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. Tayo ang maging buhay na patutuo na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay binago niya. Nabago tayo at isa tayo sa mga pinili niya, sa dami-dami ng mga tao sa mundo. Isa tayo sa pinili niya na makilala siya. Kaya pag alagaan natin yung pananampalataya na yun, paunlarin natin yung seed ng salita ng Diyos na nakalagay sa mga puso natin. Pagyamanin natin yun, alagaan natin yun, diligan natin yun palagi ng salita ng Diyos sa araw-araw na tayo ay nabubuhay, sa araw-araw na tayo ay kumikilos, sa araw-araw. Dahil oras na masira yung ating testimony, mahirap na nating i-regain ang paniniwala ng mga taong ito. Kaya nga, mayroon tayong obligasyon. Lalo na kung tayo ay humahawak, yung ating badge ay Team Jesus, mayroon tayong obligasyon. Wala namang nag-restrict sa atin na mag-share tayo ng mga nagugustuhan nating mga postings or what. Ang importante ay hindi masisira ang ating testimony. No? Hindi masisira ba yung testimony natin bilang mga Kristiyano, bilang mga living witnesses ni Panginoong Jesucristo. Ako nga dyan, marami akong sinishare, mga exercises, mga tungkol sa mga tanim, tungkol sa herbs. Harmless man yung mga yan. Hindi man yan nakakasira ng iyong pananampalataya. Pero kapag ito'y nakakasira sa ating pananampalataya, lalo na kung ang ating pinupost ay hate, anger, galit, paninira sa kapwa, no? Hindi yun kaaya-aya sa harap ng Diyos. Patuloy tayong magpapakumbaba. Hayaan natin na ang banal na Espiritu, siya ang makakakita sa atin na tayo ay maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kaysa yung tayo ang magbubuhat ng ating sariling bangka, sa ating bangko, upuan. Ako, si ganito, si ganito, si ganyan. Hindi yun ang gusto ng Diyos sa mga anak niya. Kung gaano ka mapagkumbaba si Panginoong Jesucristo, dapat ganoon din tayo. Kaya kailangan na mapagkumbaba tayo, mga ka-Team Jesus. Mapagkumbaba tayo. Okay? So, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo dahil tayo ay tinuruan na naman niya. Tinuruan niya tayo na kung mayroong mga taong naninira sa atin, huwag natin silang patulan gaya ng pagpapatol ng mga taga-mundo. Kundi gamitin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita na maituwid natin, no? Maituwid natin ang kamalian na yon, ang piki na yon, na mga balita ayon sa salita ng Diyos. At bahala na ang Diyos sa kanilang magbago. Hindi tayo nakapagpapabago sa kanila, hindi tayo. Ang Diyos ang makapagbabago sa kanila at hindi tayo. Kaya mga ka-Team Jesus, yun ang isa sa ating mga tandaan na yung mga habang tayo nagsisilbi, sabi, yung mga pamilya natin, mga kapatid natin, Kristiyano na yan, born again Christian na yan, yan ang mag-ano na yan, magtuturo na yan, maging pastor na yan sa church, ganyan, Ano bang nakuha niyan? Ano bang qualification niyan? Ano bang ganyan? Hindi yun naaayon sa edukasyon yung pagsisilbi sa Panginoon, mga ka-Team Jesus. The Lord qualifies the call. Ang Diyos ang mag-qualify sa mga tinawag niya.
Ang qualification ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang ministry ay hindi yon naaayon sa kung anong degree na kuha mo. Anong ganito, ganyan, no. Ito, puso. Ang qualification ng pagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo ay dito sa puso. He qualifies the called. Siyang mag-qualify sa mga tinawag niya. Kaya kung tayo may mga piki naninira sa atin, si ganito, ganyan, kasi kilala nila tayo dati, nung hindi pa tayo binago ng Diyos, it's understood na, yan, imposible naman yan, ang ugali niya, no, ganito, ganyan, kasi hindi naman nila alam na binago na tayo ng Diyos. Kaya nga, dapat tayo ang maging patotoo na binago na tayo ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin sa kanila, iba na ako, binago na ako ng Diyos, ako ay mabait, ako ay maganito, ako ay maganyan. No. Mangyayari yan, makikita nila yan, ang pagbabagong yan, sa araw-araw nating paggalaw, sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating pagkilos, sa araw-araw nating pakikipag-ugnayan, sa ating kapwa, sa ating mga pamilya. No? Makikita nila ang pagbabagong ito at unti-unti silang makumbinsi na ang kapangyarihan ni Panginoong Jesucristo ay nasa iyo, na ang banal na Espiritu ay nasa puso mo. Dahil makikita yan. The glory of the Lord will be shown inside out kung ikaw ay ang nananahan sa puso mo ay ang banal na Espiritu. Okay? Kaya, huwag ninyong kalimutan yan, mga ka-Team Jesus. Paalala sa atin ng banal na Espiritu yan. The more na tayo ay gagamitin ng Panginoon, the more na tayo ay magpapakumbaba. At ang salita ng Diyos lamang ang ating pagbibigyan ng pansin. Hindi ang sinasabi ng tao, hindi ang sinasabi ng mundo, kundi kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. Yon ang ating pagtutuunan ng pansin. Oh, hallelujah. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord Jesus, Holy Spirit, na ikaw ay nangusap na naman sa amin. Natuto na naman kami sa mga salita. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na sa pagsisilbi sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maraming mga piking, mga kwento, balita, ang aming matatanggap tungkol sa aming mga sarili, tungkol sa aming pagsisilbi sa inyo. Pero Lord, gabayan mo po ang aming mga puso na hindi namin sasagutin ang mga taong ito na naaayon sa mundo, kundi sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, ng iyong mga salita, ayon ang aming maibabalik sa kanila, ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan na walang hanggan. Na sa halip na mainis kami, magalit kami sa mga taong naninira sa amin, Lord, na maawa kami sa kanila. Nakaawaan mo sila sapagkat kawawa ang kanilang mga kaluluwa. Dahil sila ay nabalutan ng kadiliman, nabalutan ng matibay na pader upang hindi nila maintindihan ang iyong pagmamahal. Lord, patibayin mo ang iyong mga kaanakan. Ihanda mo ang aming mga katawan. Ihanda mo ang aming mga kaluluwa sa pag-uumpisa ng iyong ministry, Lord God. Oh, hallelujah. We are excited, Lord God Almighty, sa iyong gagawin po upang makilala ang iyong anak na si Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. Na wala po kaming may ipagmayabang, kundi ang pwede naming ipagmayabang ay ang kabutihang ginawa ni Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Yes, Holy Spirit. Salamat po. Itanim mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso, ang iyong mga salita, na hindi ito manakaw ng demonyo,
Hindi namin ito makalimutan, kundi ito ay aming ipamuhay sa bawat araw na kami ay naglilingkod sa inyo. Para sa kapurihan ng Diyos Ama. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your revelation. Oh, hallelujah, Lord. Tulungan mo ang bawat isa, anuman po ang kanilang mga pangangailangan, anuman po ang kanilang mga prayer request. Let it come to pass for your purpose and your glory, Father God. Oh, hallelujah. Glory and honor unto your name, O Lord Jesus, King of kings and Lord of lords. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Maraming salamat. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus at ng Limang Espiritu. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Ayan, mga ka-Team Jesus. Thank you, Lord, sa kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Tayo nakaraos at natuto na naman tayo sa Kanyang salita. Woohoo! Hallelujah! At baka ako'y mabaligtad dito. Thank you, Jesus. Ayan ha, mga ka-Team Jesus. Patuloy tayong magsilbi sa Panginoon at araw-araw tayo ay lakaran natin ang ating pananampalataya sa Kanya na puno ng pagpapakumbaba, na wala tayong, kung ginagamit man tayo ng Panginoon, kung pinagpapala man tayo ng Panginoon, ang sabi niya, tayo ay Kanyang pagpapalain ng lubos para sa ganoon ay tayo ay maging pagpapala sa iba. Hindi para tayo makilala, kundi ang makilala ay si Panginoong Jesucristo, ang kabutihan ng Diyos Ama sa mga buhay natin. Kaya, patuloy tayong matuto sa salita ng Diyos dito sa ating School of Faith. Matuto tayo at the same time, mapagpapalain pa tayo ng Panginoong Jesucristo. Mayroon pa tayong mga love gifts. Ano ngayon? Walang loss sa Team Jesus. Wala tayong logi. Win-win situation tayo pag si Panginoong Jesucristo ang ating sinusunod, mga ka-Team Jesus. So maraming salamat sa inyong pag-join at congratulations, sino-sino man ang mga perfect attendance, ay sila rin ay mga pagpapala, pero hindi yan natin isama siya sa love gift ngayon. Separate yan siya. Siguro mga nasa 15 na siguro yan, the Lord willing, as the Lord provides. So yan ay natin, kung sino mang Team Jesus members ang walang palta sa buwan ng Marso. Hallelujah! So ang daming mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa atin kung tayo lamang ay maging tapat sa Kanya. Kaya hold on to our faith at unahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Hallelujah! To God be the glory. Thank you for joining. Hanggang sa muli, tayo ay na mula Lunes hanggang Sabado ng gabi, alas 8. Alas 8 ba dyan? Alas 7 pala tayo ngayon dyan sa Pilipinas. Lunes hanggang Sabado, at sa bawat Sabado ay mayroong Team Jesus member na ating piliin upang siya ang upang pagpapalain natin siya. Kahit hindi kayo kasama sa membership, at kung ang conviction ng Holy Spirit sa inyo ay pagpapalain yung kapatid na yan na ating pagpapala sa buong buwan o sa buong linggo, feel free to share the blessings of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. To God be the glory and honor. Bye-bye.